Hello po sa inyong lahat. Manalangin po tayo. Aming buhay na Diyos, aming Ama na puno ng pag-ibig at biyaya, salamat sa iyong pagmamahal at pagtubos sa amin sa pamagitan ng banal na dugo ni Kristo sa krus. Ipinangako mo ang walang hanggang mana na hindi nasisira at kumukupas, at habang kami ay nandito sa mundo, ikaw ang tumutulong sa amin na magawa ang mga inuutos sa amin sa loob ng iyong katawan, ang Iglesia. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Panginoon, inutos mo sa amin na mahalin ang isa't isa. Tinawag mo rin kami upang abutin ang mga naliligaw, sila na hindi ka pa nakikilala, nakakaunawa ng kahulugan, layunin at patutunguhan ng buhay. Salamat sa pagkakataon na maibahagi ang Ebanghelyo upang sila rin ay matanggap ang parehong buhay at pag-asa. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na gumawang sama-sama na may pagkakaisa para sa misyong ito. Nagpapasalamat po kami sa pagtitipon sa mga banal ngayong Lord's Day upang magpuri at magluwalhati sa iyo. Ang unang buwan ng 2025 ay halos patapos na. Salamat sa pagkakaloob mo sa amin ng panibagong araw. Kaya kung kami man ay kumakain, umiinom o anuman ang aming ginagawa, kami naway mabuhay para sa iyong kaluwalhatian. Sa masama at mapangalonyang mundong ito, salamat sa pag-iingat at paghiwalay sa amin mula rito at sa pagtulong na mabuhay ng banal na pinalalakas ang loob at iniibig kang palagi. Sa mga huling araw, ipinagkakatiwala mo sa amin ang misyon ng Ebanghelyo maging sa kapanahunan o hindi kapanahunan. Una mo kaming tinawag upang ipahayag ang Ebanghelyo sa buong mundo at salamat sa iyong lubos na pagmamahal. Bilang isang iglesia at Kristiyano, nawa ay magbunga kami ng sagana na nagluluwalhati sa iyo, Ama, ayon sa iyong banal na kalooban. Idinadalangin din namin ang mga missionary na nagpapagal sa ibang bansa, ang kanilang pamilya at ang mga brothers and sisters na sama-samang gumagawang may pagkakaisa. Ang iyong kaharian nawa ay lumawak araw-araw at ang kawan ni Kristo na iyong pinili at itinadhana para maitatag ang mundo ay mabuo na. Pakiusap, gamitin mo kaming mahalaga para sa dakilang gawain at pagkalooban mo kami ng puso na naglilingkod na may kagalakan at pagpapasalamat. Sa lahat ng mga plano at pagnanais na aming itinakda ngayong taon, panlabas man o panloob, matupad nawa ito ayon sa iyong mabuting kalooban. Panginoon, samahan mo, tulungan mo at punuin mo kami ng iyong kalakasan. Sa oras na ito, ang banal na Espiritu nawa ang sumama sa amin mula sa pasimula hanggang sa matapos. Pagkalooban kami ng pangunawa sa mga nakatagong hiwaga sa iyong banal na plano. Mabuhay nawa ng may pusong nagagalak at nagnanais na sumunod sa iyong salita. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Ngayon, tingnan natin ang salita ng Diyos. Ang mensahe sa araw na ito ay mula sa Mga Gawa, chapter 26. Mga Gawa, chapter 26, verse 29. Babasahin ko po. Ngunit sinabi ni Pablo, "Loobin nawa ng Diyos na sa madali o matagal man ay hindi lamang ikaw kundi maging ang lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon ay maging katulad ko naman, maliban sa mga tanikalang ito." Pagkatapos ay tumayo ang hari, ang gobernador, si Bernice, at ang mga nakaupong kasama nila, at nang sila'y makalayo, ay sinabi nila sa isa't isa, ang taong ito ay walang anumang ginagawa na marapat sa kamatayan o sa mga tanikala.
Sinabi ni Agripa kay Festo, ang taong ito ay maari na sanang palayain kung hindi siya dumulog kay Cesar. Kamusta po kayo? Kamusta na ang inyong plano at panata na inyong ginawa sa pasimula ng taon? Merong kasabihan dito sa mundo. Merong kasabihan na Jakshim Samil. Ibig sabihin na ang determinadong pag-iisip ay tatagal lamang ng 3 araw. At sa ika-4 na araw, ang ating pagpapasya ay humihina at habang tumatagal, ito ay naglalaho. Gayunpaman, naniniwala ako na ito ay hindi nababagay para sa ating mga ligtas na Kristiyano. Sa simula ng taon, habang isinasagawa ang winter retreat, tayo ay nakatanggap ng salita at para sa taong 2025, nais natin na tumayo sa harap ng Panginoon at marinig. Ibibigay ko sa iyo ang isang hindi nasisira at hindi kumukupas na mana ng kaluwalhatian bilang iyong gantimpala. Hindi ba't ito ang ating inaasahan? Ang 2025 ay minsan lamang dumating. Kaya sa buong taong ito, inaasahan ko na tayong lahat ay mabubuhay ng higit, na masigasig at matapat, nagbibigay galak at kaluwalhatian sa Panginoon. Upang magawa ito, kailangan nating maunawaan na ang bawat araw, ito ay bagong araw para sa atin. Ang tinatawag nating ngayong taon, ay hindi na babalik habang buhay. Mainam nating isipin na ang bawat araw ay gaya ng unang araw ng ating buhay. Ano namang araw ito? Ang unang araw ng aking buong buhay. Ang Diyos na nagpasya ng hangganan ng buhay ng isang tao ay nagtakda na ng haba ng ating mga araw. Kung meron man tayong mga dekada o ilang mga taon na natitira, ngayon ang unang araw ng ating buong buhay. Naalala pa ba ninyo yung kasiyahan ng unang sandali na kayo ay naligtas? Ang kagalakang iyon ang nag-uumapaw na kasiyahan ng pagkaunawa. Ako ay naligtas na. Dapat kong ibahagi yung ebanghelyo sa mga minamahal ko. Naisip mo ito sa sandaling ikaw ay maligtas. Nagbago yung iyong pananaw sa buhay, yung iyong layunin at direksyon sa buhay ay nag-iba. Sa sandaling iyon, maaring nakaramdam ka ng masidhing pagnanais na ibahagi ang mahalagang katotohanan ito sa mga pinaka-importanting tao sa buhay mo. Masigasig kang nangangaral ng ebanghelyo at inilalaan ang iyong sariling mabuhay para sa Panginoon. Ngunit paglipas ng mga taon, habang nakakaranas ka ng mga kabiguan, marahil ikaw ay nagsimulang mag-isip. Ito ay hindi kasing dali ng gaya ng iniisip ko. Sa paglipas ng panahon, maaring pinanghinaan ka na ng loob. Nag-alala sa maraming bagay o kaya nakaramdam ng tila pagsuko. Kahit na mga ligtas na Kristiyano tayo, nakikipaglaban pa rin tayo sa ating pagiging likas na makasalanan. Kaya dapat na pagsikapan nating mapanauli ang alab at kagalakan na ating naramdaman nung una nating naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Kung ituturing na ang bawat araw ay gaya ng unang araw ng ating buong buhay, hindi tayo mag-aalala kung ilan na lamang ang oras na natitira sa atin. Sa halip, mabubuhay tayo araw-araw na may bagong layunin at panibagong pangako. Kung tayo ay mabubuhay sa ganong paraan, ang ating mga pagpapasya ay hindi maglalaho pagkatapos ng 3 araw. Ito po ay mananatili sa buong taon. At
At hindi ba ang ating unang araw ang ating pinakamagandang araw? Kahapon lamang, maraming tao ang tinawag ng Panginoon at iniwan ng mundong ito. Kamakailan lamang, 179 na buhay ang biglang nawala sa isang trahedya pagkabagsak ng eroplano. Bago sila mga namatay, marahil ay humiling sila. Kung magkakaroon lamang sana ako ng isa pang araw. Kung mabubuhay lang sana ako ng isa pang araw o isa pang bukas. Nabubuhay tayo ngayon. Ito yung bukas na pinapangarap ng mga namatay kahapon. Kaya ang oras na tinatawag na ngayon ay isang regalo na ibinigay sa atin ng Diyos. Iyon yung dahilan kung bakit yung kahulugan ng salitang Ingles na present ay ngayon at regalo. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng isang araw bilang regalo at mabuhay na iniisip na ang ngayon ay ang unang araw ng natitirang bahagi ng aking buhay. Hindi natin natutupad ang kalooban ng Diyos sa atin, ngunit sa palagay ko ay maganda kung ang araw na ito ay ang araw na natupad ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Nabubuhay tayo ayon sa salita ng paksa ng sermong ito. Naalala niyo po ba yung paksa ng sermon ngayon? Naalala niyo? Ito'y nakasulat sa screen kanina nang ipakita ng broadcasting team. Ngunit ang pamagat ng sermon ay medyo mahaba, kaya malamang ay hindi nyo ito na matatandaan. Ang salitang binasa natin kanina sa mga gawa chapter 26 verse 29, mayroong ganitong talata doon sa dulo. Kundi maging ang lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon ay maging katulad ko naman. Ano yung ibig sabihin nito? Inihiling ko sa Diyos na kayo ay maging katulad ko. Lahat ay nais maging katulad ko. Ngayon, isa pang paraan upang sabihin ito, ipinapanalangin ko sa Diyos na kayong lahat ay maging katulad ko. Ipinapanalangin ko sa Diyos na ang lahat ng nakikinig dito at ang lahat ng narito ay maging katulad ko. Isa pang paraan upang sabihin ito ay, ipinapanalangin ko sa Diyos na kayong lahat ay maging katulad ko. Siyempre, ang nagsasalita dito ay si Apostol Pablo. Sino kaya sa atin ang makapagsasabi ng ganito? Gayunpaman, sa palagay ko, ang katulad ko na binanggit dito ay hindi lamang tumutukoy kay Apostol Pablo. Ako ay isang ganap na tao. Kaya't kayo ngay maging sakdal gaya ng iyong ama sa langit na sakdal. Ngunit sino sa atin ang sakdal? Tumulad kayo sa akin, tularan ng aking halimbawa. Pinasan ni Jesus ang krus at naglakbay sa landas ng pagdurusa. At tayo ay tinawag upang sumunod sa mga yapak ng kanyang pagdurusa at tularan si Jesus. Sapagkat ukol dito kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Ipinakita sa atin ni Jesus ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpasan ng krus at pag-akyat sa burol ng Golgota. Sinabi niya, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ngunit nakakagulat, sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, chapter 11, verse 1, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Tingnan natin dito sa unang Korinto, chapter 4, verse 16. Sa unang Korinto, chapter 4, verse 16, basahin po natin ito ng sabay-sabay. Kaya't hinihimo ko kayo na tumulad sa akin. Dito, ang tinutukoy na sa akin ay si Pablo, si Apostol Pablo. Hinihimo ko kayo na tumulad sa akin. May isa pa pong talata na katulad nito sa Filipos chapter 3. Filipos chapter 3 verse 17. Filipos chapter 3 verse 17. Mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga lumalakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin.
kayo'y magkaisang tumulad sa akin. Kung gayon, ano kaya ang dapat nating tularan mula kay Apostol Pablo? At ngayon, si Apostol Pablo ay nakatayo sa harapan ng mga matataas na opisyales. Si Haring Agripa II at si Festo, yung gobernador na ipinadala mula sa Roma. Mga taong may matataas na katungkulan, mayayaman, makapangyarihan, at ipinagtatanggol niya ang kanyang sarili. Sa lugar na iyon, sinabi niya, ipinapanalangin ko sa Diyos na kayong lahat ay maging katulad ko. Maging katulad ko. Ngayon, siya ay nakagapos at nakatali, at siya ay isang bilanggo. Ngunit, hindi pa siya nahatulan at siya ay naghihintay ng paglilitis. Si Apostol Pablo ay nakagapos at nakatali. Si Apostol Pablo na iniimbestihan bilang isang bilanggo ay nagsabing, ipinapanalangin ko sa Diyos na kayong lahat ay maging katulad ko. Ano kaya yung ibig sabihin ni Apostol Pablo sa maging katulad ko kahit na siya ay nakatali? Siya ay nasa isang sitwasyon kung saan talagang hindi niya masasabi yung mga bagay na ito. Talaga bang gagana ang mga salitang ito? Gayunpaman, buong tapang niyang sinabi, Nais kong maging katulad ko kayo. Maging katulad ko. Ito ang kahulugan ng evangelism. Kaya ang tinutukoy na ako dito ay si Apostol Pablo. Kahit na noong una ako ay isang lapastangan, manguusig, at mang-aalipusta. Siya ay isang tao na laban sa Ebanghelyo at kay Hesukristo. Inusig niya ang mga Kristiyanong ligtas na naniniwala kay Kristo. Ito yung iglesia. Kaya ano yung sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa kanyang sarili? Pagkatapos maligtas, nang balikan ko ang aking nakaraan, napagtanto ko na ako ang pinakamasama sa mga makasalanan. Ang pinakamasama sa mga makasalanan ay naligtas. Talagang napakasaya ko. May pag-asa ako. Kung ang isang katulad ko ay naligtas at nabubuhay ng masaya, sino hindi maliligtas? Talagang napakasaya ko. Iyon yung sinasabi niya. Ngayon, anong pagkatao dapat meron tayo upang masabi ang mga bagay na sinabi ni Apostol Pablo? Isang taong tiyak na naligtas. Isang taong nakatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Isang taong nakatanggap ng kapatawaran ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap niyang mga kasalanan sa pamagitan ng walang hanggang dugo ni Jesus. Isang taong napalaya, isang taong nabubuhay na may kumpiyansa na may pag-asa ng langit. Ngayon, ano ang sasabihin ng taong iyon tulad ni Pablo? Kahit na ganito ako sa pisikal at sa laman, ako ay may kumpiyansa. Ako ay masaya. Nais kong maging katulad ko kayo, na nabubuhay na may ganitong panloob na kapayapaan, kaligayahan, at pag-asa ng langit sa panloob, kahit na ganito ako sa aking pisikal na anyo at itsura. Hindi ba natin masasabi ito ng may katapangan? Di ba natin ito magagawang masabi? May mga magulang na maaring magsabi sa kanilang mga anak o sa ibang tao, ginagawa ko ang trabahong ito ngayon, pero ayaw kong gawin ito ng anak ko. Anong klaseng trabaho kaya iyon? Hindi ba ito ay isang trabaho na walang halaga o hindi nagbibigay ng tunay na kaligayahan? Tama. Maraming iba't ibang trabaho. Guro, sundalo, bangkero, empleyado ng kumpanya, negosyante at marami pang ibang trabaho. Pero alin ang hindi nagbibigay ng tunay na kaligayahan? May mga tao kasing nagsasabi na gusto nilang magkaroon ng kanilang mga anak ng trabahong meron sila. Bakit ganon?
Dahil iniisip nila na ito ay talagang kapaki-pakinabang, mahalaga at maganda. At gusto nilang ipasa ito sa kanilang mga anak. Ngunit may ilang magulang na maaring magsabi, ayokong gawin ng mga anak ko ang ginagawa ko. Kaya ano yung dapat gawin natin bilang mga naligtas na Kristiyano? O magbibigay po ako ng halimbawa. Halimbawa lang po ito, sinabi ito ng isang pastor, nasa ministeryo ako ng evangelism. Talagang napakahirap at hindi ko ito irerekomenda sa aking sariling mga anak. Normal po bang ganitong estado ng pag-iisip? Halimbawa lamang po ito Hindi niya ginagawa ang kanyang gawain ng may kagalakan at pagpapasalamat. At hindi niya nakikita ang halaga at gantimpala sa kanyang ginagawa. Malinaw na ito ay mali. Inulit ko po halimbawa lamang ito. Isang halimbawa lamang po. Gayon din naman, sa atin, ligtas ka bang talaga? Sigurado sa kaligtasan at mayroong pag-asa sa langit? Kung gayon, hindi ba natin nanaisin na ibahagi ang sikreto na meron tayo sa mga taong malalapit sa atin? Sila na mahalaga sa atin, sila na mga minamahal natin? Tayo ang unang nakatanggap ng mabuting balita bago ang iba. Kaya ano ang gagawin natin? Alam mo ba ito? Tatawag ka ba sa kanila at sasabihin mo na nangyari ito? Kung meron ka bang bagong bagay, nais mo itong sabihin sa ibang hindi pa nakakaalam. Kapag meron ka ng bagay na napakahalaga, ayaw mo ba itong ibahagi sa mga taong mahal mo? Kung sigurado kayo sa inyong kaligtasan, sigurado sa makalangit na pag-asa, hindi ninyo magagawang ilihim ito sa iba. Nais kong ikaw ay maging gaya ko. Sino ka ba? Dati akong ganitong tao, ngunit niligtas ako ng Biblia at binago ang aking buhay, kaya napakasaya ko. Napakasaya ko. Ikaw ay maaring maging masayang tao gaya ko kung iyong papakinggan ang Ebanghelyo at maligtas. Halika, pakinggan mo ang salita. Hindi mo ba sasabihin ng ganito? Kaya ang taong nag-i-evangelize, siya yung taong talagang sigurado sa kanilang kaligtasan. At sigurado na ang walang hanggang mana sa langit ay ipinangako ng Diyos sa atin na hinaharap ay talagang dakila, kahanga-hanga at mabuti. Kaya hindi natin maiwasan na sabihin, maging gaya ko kayo sa akin. Maging masaya kayo tulad ko. Ano ang kalagayan ng isang taong ikinahihiya na ibahagi ang Ebanghelyo? Na nagdadalawang isip na magsalita? Sila ay may malabong pagkaunawa sa kanilang sariling kaligtasan at makalangit na pag-asa. Loobin nawa ng Diyos na sila ay maging katulad ko. Maging katulad ko naman. Tingnan muli natin yung ating main scripture. Ito yung konteksto kung bakit niya nasabi ang mga salitang ito. Si Apostol Pablo noon ay isang lapastangan at mang-uusig. Tingnan natin sa unang Timoteo chapter 1. Sa unang Timoteo chapter 1, makikita natin dito, si Apostol Pablo noon ay isang lapastangan at mang-uusig. Unang Timoteo chapter 1, verse 13 hanggang 15. Kahit na nung una ako ay isang lapastangan, mang-uusig at mga lipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko iyon sa kawalan ng pananampalataya. At labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Maraming panahon na ang nagdaan matapos nang siya ay maligtas at binalikan niya yung kanyang dating buhay. Diyos, ako noon ay lapastangan, mang-uusig ng iglesia.
tumanggi at umatake sa ebanghelyo. Siya ang nanguna sa pangaresto at pagbibilanggo sa mga mananampalataya kay Jesus. Sumang-ayon siya na patayin si Esteban. Siya yung nag-ingat sa mga damit ng mga taong bumato kay Esteban. At hindi lang iyon. Siya rin ang nanguna sa pagtitipon ng mga Kristiyano mula sa mga bansang nasa labas ng Israel. Sa labas ng Israel, siya yung tumakbo or humabol dun sa mga Kristiyano. Kung ang taong ito, si Saulo, ay namatay na hindi ligtas, siya ay nararapat na mapunta sa hukay ng impyerno. Ngunit ang Diyos ay nahayag sa kanya at iniligtas siya. Kanyang inamin na siya yung pangunahin sa mga makasalanan. Sino ang hindi maliligtas? Na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ang lahat ng tao ay maaring maligtas. Paano ito posible? Kayo'y magsisi at manampalataya sa ebanghelyo. Silang lahat na magsisi at manampalataya sa ebanghelyo ay maliligtas. Pakinggan ninyo ang salita. Si Apostol Pablo ay sumigaw bago siya kunin ng Panginoon. Anyway, siya ay tumungo sa Damasco na may otoridad at pahintulot ng mga punong pare upang arestuhin at ikulong ang mga Kristiyano mula sa ibang mga bansa. Ang bayan ng Damasco ay nasa labas ng Israel. Ito ay nasa gitnang silangan. Tanghali ng mga oras na iyon, kaunting tao lamang ang nasa labas tuwing umaga sa lugar na iyon dahil ang araw doon ay talagang napakainit. Talagang napakainit ng araw doon. Patungo siya noon sa Damasco upang usigin ang iglesia ng mga mananampalataya kay Jesus. Kahit nakakapaso ang init noon sa tanghali, iyon ang oras na lumitaw ang Panginoon sa isang liwanag na higit na maliwanag kaysa araw. Ang liwanag na ginawa ng Diyos na mas maliwanag pa sa araw sa kalangitan. Tandaan ninyo na si Jesus ay pumunta bilang ilaw ng sanlibutan. Si Jesus ang ilaw. Ang Diyos ang ilaw. Ang ilaw na ito ay mas maliwanag pa sa liwanag na kanyang nilikha. Si Jesus na muling nabuhay ay nagpakita kay Pablo at sinabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Kailan niya inusig si Jesus? Nang kanyang usigin ang mga Kristiyano, nang kanyang usigin ang iglesia, si Jesus ang inusig niya. Si Jesus ang ulo ng iglesia. Gusto po ba ninyong malaman ang tungkol dito? Balikan natin sa mga gawa, chapter 26, mula dun sa verse 12. Mga gawa, chapter 26, verse 12 hanggang 14. Kaya't naglakbay ako patungo sa Damasco na taglay ang otoridad at pahintulot ng punong pari. Nang katanghalian o hari, ay nakita ko sa daan ang isang liwanag mula sa langit na higit na maliwanag kaysa araw, na nagniningning sa palibot ko at sa mga naglalakbay na kasama ko. Nang bumagsak kaming lahat sa lupa ay narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Makakasakit sa iyo ang sumikad sa matutulis. Siya ang taong tumanggi at hindi nananampalataya sa ebanghelyo. Pinagpakumbaba ng Diyos ang mapagmataas na puso na ito upang siya ay maligtas. Nang makita ni Saulo ang liwanag na higit na maliwanag kaysa araw, ang kanyang mga mata ay nabulag. Nawalan siya ng paningin. Sinabi ni Jesus, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Makakasakit sa iyo ang sumikad sa matutulis. Ano itong sumikad? Ito ay patpat na may habang 2 hanggang 2.5 meters na meron itong pantuhog na bakal at piraso ng buto. Ito ay ginagamit sa mga baka kapag nag-aararo. Kapag ang mga baka ay tamad at pumupunta sa ibang lugar, ang mga magsasaka ay tutusukin sila gamit ang sumikat. Kaya magdurugo sila. Ito ay masakit po. Tapos,
Yung mga baka ay susunod sa kanila. Ngunit kung ang baka ay ayaw talagang sumunod at ayaw kumilos, kanilang isasabit ang sumikat sa harapan ng araro kapag kapag hindi nila ito gagamitin. Anong mangyayari kapag sumipa yung baka? Yung patulis na bahagi nito ay tumutusok sa huling binti ng baka. Pagkatapos ay magdurugo ito at matatandaan ito ng baka. Oh, nang ako ay sumipa, ganito pala ito kasakit. Hindi ko na dapat ito ulitin. Tapos, susunod na sila. Ganito ipinakita ng mga Hebreo ang kanilang pagsuway at paghimagsik laban sa salita ng Diyos. Silang mga sumuway at naghimagsik sa ganitong paraan, sila'y inilarawan, makakasakit kayo o makakasakit sa iyo ang sumikad sa matutulis. Si Saulo ay nabigla. Sa mga gawa, chapter 26, verse 15, at sinabi ko, sino ka ba, Panginoon, at sino ang Panginoon? Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Inuusig mo ako. Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Kailan niya inusig si Jesus? Namatay si Jesus, muling nabuhay at umakyat sa langit. Ito ay ang pag-uusig sa iglesia. Ang pag-uusig sa mga Kristiyanong ligtas ay pag-uusig kay Jesus. Anong gagawin ng Diyos sa tao na sumasalungat at lumalaban sa tagapaglikha na lumikha ng langit at lupa? Siguradong gagantihan niya sila. Ngunit si Apostol Pablo ay nagkasala sa pagsalungat sa Diyos at kay Jesus, at ang Diyos na siyang si Jesus ay lumitaw sa liwanag na higit na maliwanag kaysa araw at naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Wala po ito dito. Wala ito sa chapter 26, ngunit nilalaman nito ay yung sa Damasco ay may lugar na tinatawag na Straight Street. Merong isang lugar na ang pangalan ay Ananias. At ang taong ito ay dumating at hinanap si Pablo. At kanyang ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang ulo, ipinangaral ang salita, binautismuhan siya, at siya ay naligtas. Nakilala ni Pablo ang Panginoon na muling nabuhay sa Damasco at natanggap ang kaligtasan. Ang kanyang buhay ay umikot at nagbago. Ang taong umuusig kay Jesus, ngayon siya yung taong nangangaral at ipinapahayag si Jesus. Ito ay 100%. 180 degree ang pagbabago. Sa verse 16, Gawa chapter 26 verse 16. Verse 16. Subalit bumangon ka at ikaw ay tumindig sapagkat sa layuning ito nagpakita ako sa iyo upang italaga kang lingkod at maging saksi sa mga bagay na nakita mo sa akin. Sa mga bagay na nakita mo sa akin. Nakita ni Pablo si Jesus sa liwanag. At sa Gawa 26:16, at sa mga bagay na ipapakita ko pa sa iyo. Ano yung mga bagay na ipapakita niya sa hinaharap? Pagkatapos nito, si Apostol Pablo ay nagsulat tungkol sa mga hiwaga ng iglesia na hindi alam ng ibang tao at ng ibang mga apostol. At siya'y dinala sa ikatlong langit. Ipinakita niya kay Apostol Pablo ang hiwaga ng kalooban ng Diyos. Siya ay kinasihan ng Espiritu Santo at nagsulat ng higit sa kalahati ng Bagong Tipan. Ipapakita sa kanya ng Diyos kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Sa layuning ito, nagpakita ako sa iyo upang italaga kang lingkod at maging saksi. Dito, yung salitang lingkod ay katulong, kaya ang Panginoon ni Apostol Pablo ay hindi na ang kanyang sarili. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na akong nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Si Kristo ang nabubuhay sa akin. Sa sandaling ako ay naligtas, ang Panginoon si Jesus ang naging tagapagligtas ko. Kaya pagkatapos kong maligtas, siya ang naging Panginoon ng aking buhay. Siya ang tagapagligtas at ang Panginoon. Siya ang naging Panginoon sa buhay ni Apostol Pablo. Siya ang naging Panginoon niya. Kaya pagkatapos kong maligtas,
Ibinigay niya sa akin itong napakahalagang misyon. At sa kanyang una, ikalawa at ikatlong misyong paglalakbay, nagpatuloy siya sa kanyang mga misyong paglalakbay mula sa Jerusalem, sa Judea at sa Antioquia na siyang tinatawag na Turkey ngayon, at kalaunan sa Espanya at Roma, ipinangaral niya ang ebanghelyo sa maraming lugar sa panahong iyon at sa mga sinaunang iglesia saan man pumunta si Apostol Pablo. Ang mga iglesia ay naitatag. Ganito ang mga sinaunang iglesia. Kaya ginawa niya siyang lingkod at saksi para sa ebanghelyo. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesukristo. Kaya si Apostol Pablo ay naging martir sa bilangguan ng Roma at pinugutan ng ulo. Hanggang sa kanyang kamatayan, hindi siya tumigil na ipinagmamalaki at ipinangangaral ang ebanghelyo bilang isang lingkod. Tingnan po natin doon sa verse 20, Gawa 26 verse 20, kung di ipangaral muna sa mga nasa Damasco at pagkatapos ay sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea at sa mga hintil na sila'y magsisi at magbagong anyo sa Diyos at gumawa ng mga gawang naangkop sa pagsisisi. Ang maligtas sila sa pamagitan ng pangangaral. Kayo'y magsisi at manampalataya sa ebanghelyo. Kung manampalataya ka sa ebanghelyo at maligtas, anong susunod na mangyayari? Sila'y pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambahayang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Kung sinasabi ng sino man siya'y ligtas, subalit walang bunga sa kanyang buhay, pwede ba ito? Sapagkat ang bawat punong kahoy ay makikilala sa kanyang sariling bunga. Gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Ang bunga ng katwiran, ang siyam na bunga ng Espiritu, ang bunga ng pangangaral ng Ebanghelyo ay pamumuhay na mayroong maraming bunga ay resulta ng buhay ng isang Kristiyanong ligtas. Kaya ayon sa mga salita dito, kung ikaw ay magsisi at magbalik loob sa Diyos, magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo, ikaw ay maliligtas. Ang buhay pagkatapos nito ay ang buhay ng isang Kristiyanong ligtas, ang paggawa ng mabuti. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ang isang Kristiyanong ligtas ay naligtas dahil sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya, subalit ngayon, pagkatapos maligtas, mayroong dapat resulta at gumawa ng mga gawang naangkop sa pagsisisi. Ito yung eksaktong sinabi ng Ebanghelyo. Subalit ano ang nilalaman ng Ebanghelyo na ipinangangaral ni Apostol Pablo? Ito ang salita. Nang ipatong ni Apostol Pablo ang kanyang kamay, ang mga may sakit ay gumaling. Maging nang hawakan niya ang kanilang mga damit, sila'y gumaling. Maraming himala ang nangyari sa pamagitan niya. Subalit ang kaligtasan ay hindi sa pamagitan ng mga ito. Tanging ang salitang nakasulat lamang. Tingnan natin yung kasunod na verse, sa verse 22. Gawa chapter 26, verse 22. Hanggang sa araw na ito ay natatamo ko ang tulong mula sa Diyos, kaya't nakatayo akong nagpapatotoo sa maliliit at gayon din sa malalaki, na walang sinasabi kundi ang sinabi ng mga propeta at ni Moises na mangyari. Wala nang iba pa. Ito yung kahulugan nito. Ano ang ipinangaral ni Apostol Pablo at ginawa bilang saksi? Sa pamagitan ni Apostol Pablo, natanggap niya ang kasagutan sa kanyang mga panalangin at nagkaroon ng mga himala at kababalaghan. Subalit hindi niya ipinagmamalaki ang mga ito. Kung paanong nakasulat dito sino ang propeta at si Moises, ang sinasabi ng mga ito ay, sino yung tinutukoy dito? Ito yung lumang tipan. Ang salitang ito na nakasulat sa Biblia, ang ipinopesiyang salita, ang katuparan ng ipinopesiya ay si Hesukristo, ang Mesiyas na ipinangako ng mga Hudyo. Siya yung inaasahan at hinihiling nilang dumating. Ipinangaral ni Jesus ang Ebanghelyo. Nakakagulat na yung mga Hudyong nagsulat sa salita, na nag-iingat sa salita, na nag-aakalang magaling sa pananampalataya sa Diyos ay hindi naniwala sa Kanya. Kanino sila hindi naniwala?
sa Mesiyas na siyang katuparan ng pangako at pag-asa ng bayang Israel na dumating at nagpakita sa kanila subalit hindi siya tinanggap ng mga Hudyo. Bakit? Dahil sila'y naghihintay sa Mesiyas na mayroong bakal na pamalo sa kanyang kanang kamay na dudurog sa mga bansa ng pira-piraso na magpapanumbalik sa Israel makalipas ang 600 taong pagiging bihag pagkasamsam ng kanilang lupain nasa gitna ng pagdurusa. Subalit, ano yung sinabi ni Jesus? Ano yung sinabi ni Jesus? Kung ikaw ay sampalin ng sinuman sa kanang pisngi, erap mo sa kanya ang iyong kabila. Kung ipinagsakdal ka ng sinuman at kunin ang iyong baro, ibigay mo rin ang iyong balabal. Kung may sinumang pumalit sa iyo na lumakad ka ng 1 milya, lumakad ka ng 2 milya na kasama siya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Hindi ito maunawa ng mga Hudyo, sila'y naghintay sa Mesiyas na dudurog sa kanilang kaaway na Roma. Sa kabilang banda, ano yung sinasabi ng Biblia? Ang unang pagdating ng Mesiyas ay ang Mesiyas na magdurusa. At ang mga alagad na sumusunod sa kanya sa loob ng 3 taon ay hindi naging interesado sa Mesiyas na magdurusa. May 2 alagad sa daan patungo sa Emmaus at ang nag-uusap tungkol sa mga bagay na nangyari sa Jerusalem. Yung kamatayan ni Jesus, yung propeta, ang mga nangyari kamakailan lamang. Habang sila'y nag-uusap sa daan, ang muling nabuhay na si Jesus ay nagpakita. Binuksan niya at ipinaliwanag kung ano ang nakasulat sa Biblia. Ano yung nakasulat sa Biblia ng panahong iyon? Ito yung lumang tipan, ang mga salitang isinulat sa pamagitan ni Moises at ng mga propeta. At ano yung sinasabi nito? Nagsalita siya tungkol sa Mesiyas. Tingnan nga po natin sa Lucas chapter 24. Lucas chapter 24 verse 25, basahin natin. Chapter 24 verse 25 hanggang 26 ng sabay-sabay, basahin natin. At sinabi niya sa kanila, "O napakahangal naman ninyo at napakakupad ang mga puso sa pananampalataya sa lahat ng ipinahayag ng mga propeta. Hindi ba kailangan ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kalwalhatian?" Ang Mesiyas, Kristo, ay ipinupisiya sa lumang tipan. Sa Hebreo, Mesiyas, sa Griego ay Kristo at sa Ingles ay Savior. Ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito. Una ay ang magdusa at sumunod ay ang pumasok sa kanyang kalwalhatian. Sa Lucas 24:27, at nagmula kay Moises at sa mga propeta na ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kautusan. Pagkatapos, ipahayag ni Jesus yung salita ng Diyos, sinabi nila na ang kanilang puso ay nag-alab. Ipinaliwanag ni Jesus ang mga salita. Ngunit paano naman ang mga Hudyo sa panahong iyon? Ang Mesiyas ay nagdurusa at hindi sikat. Kaya hindi sila interesado. Nais nilang palisin ang lahat ng mga Romano at buhayin muli ang bansang Israel. Iniisip nila na ang Hesukristo na nagligtas sa kanilang mga kaluluwa na tumapo sa problema nila sa kasalanan at ang Kristo na namatay sa krus ay nabigo. Hindi nila nalalaman na ang Jesus na nasa kanilang harapan ay ang Mesiyas. Ito yung dahilang hindi nila naunawaan. Kaya nang si Jesus ay magdusa sa krus, siya ay nanalangin din sa kanila, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Nanalangin siya na sila ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Ito yung kaniyang panalangin. Buksan natin sa 1 Pedro chapter 1 verse 11. 1 Pedro chapter 1 verse 11. Basahin natin ng sabay-sabay. 1 Pedro chapter 1 verse 11.
Kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhati ang susunod sa mga ito. Nakasulat din ito sa Filipos chapter 2 verse 7 hanggang 9. Siya ay naging masunurin hanggang sa kamatayan. Binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos na hatulan ng sanlibutan na ang lahat ay luluhod sa paghukom. Una ay ang pagdurusa, ito ang krus, pagkatapos ay ang kaluwalhatian. Kung walang krus, walang pagkabuhay na muli. Kung walang pagdurusa sa krus, walang kaluwalhatian. Kung walang krus, walang korona. Kung walang krus, walang korona. Ngunit dahil merong krus, merong kaluwalhatian. Ipinakita niya rin ito bilang halimbawa para sa atin. Isang ligtas na Kristiyano si Apostol Pablo, isang mananampalataya kay Jesus. Siya noon ay manguusig ng iglesia, manguusig ni Jesus. Inusig niya yung maraming Kristiyano sa mga sinuunang iglesia, ngunit nabaliktad ang kanyang buhay. Ngayon, siya ay nangangaral na tungkol kay Jesus, hindi na siya yung nanguusig, kundi siya na yung inuusig. Pumunta siya sa Jerusalem pagkatapos ng una at pangalawang misyon, wala siyang kasalanan. Ang mga apostol na naunang maligtas ay pinayuhan siya. May ilan sa mga naligtas ang naniniwala sa kautusan. Kaya, ang mga hintil na naglakbay kasama mo, ang mga naligtas ay dapat maging malinis. Ang paglilinis na ito ay anino lamang. Ngunit sa mga Hudyo, ako ay naging gaya ng isang Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ako ay naging gaya ng isang nasa ilalim ng kautusan, bagamat ako'y wala sa ilalim ng kautusan upang aking mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Ito yung ginawa ni Apostol Pablo, at siya ay pumunta sa templo upang gawin ang seremonya ng paglilinis. Ngunit dahil dito, ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Hudyo. Si Pablo ay nagturo sa mga tao sa lahat ng dako laban sa sambahayan, sa kautusan at sa dakong ito, at bukod pa rito'y nagdala rin siya ng mga Griego sa templo at dinungisan ng banal na lugar na ito. Kaya dinakip ng mga tao si Apostol Pablo at doon, at kung saan siya ay iniwan nila roon, maaring siya ay namatay na. Ngunit kinuha siya ng punong kapitan ng mga kawal na si Lysias. Siya ay gagapusin at bubugbugin na sana ng mga tao dahil sa kasalanang hindi mapatunayan. Ngunit, matuwid ba sa inyo na hagupitin ng isang taong mamamayan ng Roma na hindi pa nahatulan? Nang sabihin ito ng senturyon sa punong kapitan na si Lysias, siya ay nagulat. Sabihin mo sa akin, ikaw ba'y mamamayang Romano? At sinabi niya, oo. Sumagot ang pinunong kapitan, sa malaking halaga ng salapi ay nakuha ko ang pagkamamamayang ito. At sinabi ni Apostol Pablo, ngunit ako'y isinilang na mamayang Romano. Buong tapang niyang siyang sumagot. Simula noon, natakot na sila. Kaya prinotektahan ng punong kapitan si Pablo. Gayunpaman, ginawa ng mga galit na mga Hudyo ang lahat ng kanilang makakaya upang mapatay si Pablo. Sa lugar kung saan nagtitipon yung mga Hudyo, kinausap ni Apostol Pablo ang punong kapitan na si Lysias. Ako'y Hudyo na taga-Tarsyo sa Cilicia, isang mamamayan ng isang hindi karaniwang lungsod, nakikiusap ako, pahintulutan mo akong magsalita sa mga taong bayan. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili at tumayo ng sa mga baitang. Nakatagpo ko ang Panginoon sa Damasco at ipinangaral ko ang Ebanghelyo. Wala akong kasalanan. Hindi ako nagdadahilan upang patunayan na ako ay inosente. Ito ay pagpapatotoo tungkol kay Hesukristo na pumirito upang iligtas ang mga makasalanan. Ngunit, paano naman ang galit ng taong bayan? Hindi sila nakinig kay Pablo. Ngunit ng panahong iyon, ipinangaral ni Apostol Pablo ang sumusunod. Gaya ng ipinonopesiya sa lumang tipan, ang Mesiyas ay darating at ito si Jesus. Siya ay namatay sa krus, pinasan ang ating mga kasalanan at siya ay muling nabuhay. Nakatagpo ko si Jesus na muling nabuhay. Ngunit ano yung ginawa ng mga Hudyo? Sila ay gumawa ng malaking gulo.
Kaya siya ay kanilang dinala sa mas ligtas na lugar dahil mapanganib. At nagplano sila na magkaroon ng paglilitis kinabukasan. Ngunit nang gabing iyon, lihim na ipinag-utos ni Lysias sa mga kawal na bantayan si Pablo at dalhin siya sa Cesarea. Nang panahong iyon, ipinadala siya kay Gobernador Felix sa Cesarea. Ngunit, sinigaw ng mga Hudyo, "Patayin si Pablo! Patayin si Pablo! Dapat siyang patayin!" Ngunit ayon sa kautusan ng mga Roma, hindi siya maaring patayin kaagad nang hindi siya nahahatulan. Sinabi ni Felix sa mga Hudyo, "Humayo kayo at hatulan ninyo siya." Sinabi ng mga Hudyo, "Mabuti." At yung mga Hudyo ay pumunta sa Cesarea mula sa Jerusalem. Inisip ng pinakapunong pari at ng mga masasamang reliyosong tao, bakit nagkasala si Apostol Pablo na nararapat hatulan ng kamatayan? Ngunit si Pablo ay walang kasalanan. Maging si Gobernador Felix ay iniisip din na hindi siya nagkasala na dapat hatulan ng kamatayan. Siya ay walang kasalanan. Gayon din naman, nang makita siya ni Lysias, sinabi niya, walang kasalanan si Pablo. Ngunit sinusubukan nila siyang patayin dahil sa di pagkakasundo sa kanilang reliyon at wika. Kaya sinabi niya sa kagalang-galang na Gobernador Felix, sa harapan ni Felix, siya ay siniyasat nilang muli. Pagkatapos, yung mga Hudyo ay pumunta sa Sanhedrin at siniyasat siyang muli. Ngunit, pagkatapos nito, upang malugod kay Felix ang mga Hudyo, hindi niya pinalaya si Pablo na walang kasalanan kundi pinabayaan lamang siya sa bilangguan. Ano yung sumunod na nangyari? Pinalitan ni Festo si Felix bilang bagong gobernador. At si Gobernador Festo ay nagtaka at tinanong niya, "Anong kasalanan ang iyong nagawa?" At siniyasat siyang muli. Ngunit walang kasalanan si Pablo. Pagkatapos ng 4 na beses na pagsisiyasat, ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang kanyang panig at siya ay hindi nagdadahilan. Ang talata ngayon sa mga gawa, chapter 22 hanggang 26, ay ang huling pagtatanggol ni Pablo. At ang kanyang pagtatanggol ay hindi mahina. Hindi niya sinabi na wala akong kasalanan. Dapat kong patunayan na wala akong kasalanan anumang mangyari upang ako ay makalaya. Kundi, maaaring sinabi ni Pablo, nais kong ipangaral ang ebanghelyong ito sa Jerusalem. Hindi lang sa Jerusalem, sa buong Samaria at sa buong lupain ng Asia, sa Turkey, sa Roma at sa Espanya. Ngunit masyadong malayo ang Roma. Nais niya talagang itong gawin. Ngunit nagpakita muli si Jesus sa kanya ng gabing iyon. At sinabi, sapagkat kung paano kang nagpatotoo tungkol sa akin sa Jerusalem, ay kailangan magpatotoo ka rin sa Roma. Yun yung sinabi ni Jesus. Tignan nga natin sa Roma chapter 23 verse 11. Mga Gawa 23 verse 11. Mga Gawa chapter 23 verse 11. Mga Gawa chapter 23 verse 11. Nang gabing iyon, lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano kang nagpatotoo tungkol sa akin sa Jerusalem, ay kailangang magpatotoo ka rin sa Roma. Nang gabing iyon, lumapit ang Panginoon sa kanya at sinabi, lakasan mo ang iyong loob. Isa ka ngayong bilanggo, ngunit lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano kang nagpatotoo tungkol sa akin sa Jerusalem, ay kailangan mong magpatotoo sa Roma. Sinabi ni Jesus na gagawin niyang saksi at lingkod si Pablo. Ito ay isang misyon na ibinigay ng Panginoon kay Apostol Pablo. Kaya, inisip ba ni Apostol Pablo na dapat makalaya na ako agad? Hindi.
yung nabuhay na muli na Panginoon ay sinabihan si Pablo na ikaw ay magpapatotoo sa harap ng mga hari, sa mga pangunahin, sa mga bayan, sa mga gobernador. Nakakamangha ang propesiya na ito. Ito na nangyari sa mga Gawa 26. Nakakamangha po ito. Si Haring Agripa, ito ay si Agripa II. Nakakamangha dahil siya ay mula sa lahi ni Herodes, na isang napakasamang tao na ginamit ni Satanas. Ito yung kanyang lahi. Ito yung lahi ni Haring Agripa. Mula siya sa lahi ni Herodes. Yung napakasamang tao na ginamit ni Satanas. Ito yung kanilang lahi. Si Herod the Great, siya yung nagpapatay sa mga sanggol sa edad 2 taon pababa sa Bethlehem upang maipapatay si Jesus sa anumang paraan. Habang pinapatay ang mga sanggol ay sinabi niya, dapat ay mapatay ko ang ipinanganak na si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Gaano nga kasama ito? Pinatay niya ang lahat ng mga sanggol na lalaki na 2 taon pababa sa isang bayan. Si Herodes ay talagang napakasama. Si Herodes ay walang takot sa Diyos at walang interes sa walang hanggang mundo. At iniisip lamang ang mga bagay na nakikita kung paanong makakakain ng maayos at mabubuhay ng mabuti sa mundong ito. Tinawag siya ni Jesus na asong gubat. May mga lungga ang mga asong gubat at ang mga ibon sa himpapawid ay may pugad, ngunit ang anak ng tao ay walang mapaghinga ng kanyang ulo. Ngunit sino yung anak ni Herodes? Si Herod Antipas. Sino si Herod Antipas? Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Si Juan na tagapagbautismo ang sumigaw sa ilang at kumain ng balang at pulot-pukyutan na nakadamit ng balahibo ng kamelyo. Siya yung sumigaw sa ilang na inianda ang daan ni Hesukristo. At si Herod Antipas ang nagpadala kay Juan sa bilangguan, pumugot sa kanyang ulo sa bilangguan at inilagay ito sa plato at ibinigay sa kanyang asawa. Ibinigay niya ito sa kanyang asawa. Ganong kasamang tao ito? Si Satanas. Ang dyablo ay ginamit ang maharlikang pamilya ni Herodes upang guluhin ang pagliligtas sa mga naliligaw na kaluluwa at paglapit kay Jesus sa pamagitan ng pagpapatotoo tungkol kay Jesus. At ang kanyang anak na si Herod Agrippa I, nung pagkatapos ng Pentecostes, nang ang ebanghelyo ay aktibong ipinapangaral sa Jerusalem, ang mga reliyosong leader ng mga Hudyo ay ayaw na maipalaganap ang ebanghelyo. Upang maganap ang kanilang nais, itong si Herod Agrippa I, ang apo ni Herod the Great, ay pinatay si Santiago, yung kapatid ni Juan na siyang pinakaaktibong nangangaral noon. Sa mga apostol at mga alagad ni Jesus, si Santiago ang pinakaunang naging martir. Sino yung pumatay kay Santiago? Sino yung pumugot sa kanyang ulo? Ito ay si Herod Agrippa I, ang inaapo ni Herod o inapo ni Herod the Great. Ang Herodes na naman na nasa talata na ito ay si Agrippa o Herod Agrippa II. Si Agrippa ay ang apo sa tuhod ni Herod the Great. Si Agrippa o Haring Agrippa ay ang nagtanong kay Apostol Pablo na nangangaral ng ebanghelyo. Ito ay katulad sa paglilitis. Si Gobernador Festo ay ang pumalit kay Gobernador Felix. Ipinagtanggol ni Gobernador Felix si Pablo. Kaya nilitis muli ni Festo si Pablo, ngunit natagpuan nito na walang sala. Ibig mo bang pumunta sa Jerusalem at doon kalitisin sa mga bagay na ito sa harapan ko? Ngunit sinabi ni Pablo, tudulog ako sa hukuman ni Cesar, doon ako dapat litisin. Kaya dapat na pumunta si Pablo sa Roma upang litisin ng emperador.
At dapat na iulat ni Festo ang patungkol sa krimen na ginawa ni Pablo na dapat hukuman. Ngunit, walang makita na anumang krimen kay Pablo. Opo, walang makitang kahit anumang krimen kay Pablo. Nang panahong iyon, si Haring Agripa, hindi ito naiulat ni Festo patungkol dun sa krimen na ginawa ni Pablo. Kaya nga, nung panahon na iyon, si Haring Agripa at si Bernice ay bumisita kay Festo. Sa katunayan, si Bernice ay ang kapatid ni Haring Agripa at naging kanyang asawa. Ang maharlikang pamilya ng mga Herodes ay napakasamang pamilya. Si Satanas, ang dyablo, ay ginamit ang pamilya ng mga Herodes upang usigin ang ebanghelyo at sumalungat sa kalooban ng Diyos upang ang ebanghelyo ay hindi ipangaral. Gayunpaman, nang si Agripa ay bumisita kay Gobernador Festo, sinabi sa kanya ng gobernador, mayroong bilanggo na nagngangalang Pablo na naispatayin ng mga Hudyo, ngunit wala akong makitang kasalanan sa kanya kaya't maaari ko sanang siyang palayain. Ngunit dahil si Pablo ay nasa ilalim ng hukuman ni Cesar, paano ako mag-uulat sa kanya? Ngunit si Agripa ay gustong higit na makilala si Pablo. At narinig ko ang tungkol sa kanya. Gusto ko ring makita si Pablo. Ito yung kanyang nasabi. Gusto ko ring makita si Pablo. Kaya't si Haring Agripa at ang kanyang asawa na si Bernice at ang punong kapitan, pati na rin yung pangunahin sa mga bayan at mga Hudyo ay nagsama-sama at ipinatawag ni Festo si Pablo. Ngunit isinalaysay sa kanila ni Pablo kung paano niya nakilala ang Panginoon, kung paano nabago ang kanyang buhay, at kung bakit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ipangaral ang Ebanghelyo. Hindi siya nagdahilan, kundi ipinangaral ang Ebanghelyo sa kanila. Ang Ebanghelyo na aking ipinangaral ay ang pag-asa ng Israel at ang pag-asa ng mga Hudyo. Si Jesucristo ay pumarito sa bansang Israel, namatay sa krus upang linisin ang kasalanan ng sanlibutan at muling nabuhay. At siya ay muling nabuhay. Ngunit, hindi sila naniwala. Bakit? Inaakala ninyong hindi kapanipaniwalang binubuhay ng Diyos ang mga patay? Sinabi ng mga Hudyo na naniniwala sila sa Diyos, ngunit hindi sila sumasampalataya sa Diyos. Hindi sila sumasampalataya sa Diyos. Kaya't ipinagpatuloy ni Pablo yung kanyang pagtatanggol at pangangaral. Si Gobernador Festo ay hindi Hudyo. Siya ay walang alam patungkol sa Biblia at sa Israel. Ngunit maraming kaalaman patungkol sa mga bagay na nakikita sa politika, sa mga isyu sa ekonomiya. Ano ang kanyang sinabi pagkatapos marinig ang sinabi ni Pablo? Pablo, ikaw ay baliw. Ang labis mong karunungan ay siyang nagpapaliw sa iyo. Ito ay nasa mga gawa 26:24. Sa mga gawa 26:24. Mga gawa chapter 26. Verse 24 hanggang 25. Habang sinasabi niya ang mga bagay na ito, sa kanyang pagtatanggol ay sinabi ni Festo ng may malakas na tinig, Pablo, ikaw ay baliw. Ang labis mong karunungan ay siyang nagpapabaliw sa iyo. Ngunit sinabi ni Pablo, hindi ako baliw, kagalang-galang na Festo, kundi mga salita ng katotohanan at katwiran ang sinasabi ko. Si Felix ay umaasa na makatanggap ng salapi mula kay Pablo dahil sa pag-iisip na si Pablo ay maraming pera. Kanyang inaasahan din na siya'y bibigyan ni Pablo ng salapi. Gayun din si Festo ay makalaman na tao at hindi niya binigyan pansin ang ebanghelyo na ipinapangaral ni Pablo. Sinabi niya kay Pablo, ikaw ay baliw.
Ngunit si Pablo ay patuloy pa rin gumagamit ng magagalang na salita. Kagalang-galang na Festo. Ang salitang ito ay ang pinakamataas na parangal. Sinabi ni Festo na si Pablo ay baliw, ngunit sa halip na pabulaan at harapin si Festo, si Pablo ay nakipag-usap pa rin sa pamamagitan ng pinakamataas na parangal. Ganon yung ginawa ni Pablo. Si Pablo ay nakipag-usap pa rin sa pamamagitan ng pinakamataas na parangal. Ngunit sinabi ni Pablo, hindi ako baliw kagalang-galang na Festo, kundi mga salita ng katotohanan at katwiran ang sinasabi ko. Ito yung napakagalang na pananalita, ngunit si Festo ay hindi interesado tungkol dito. Kaya't yung atensyon ni Pablo ay nabaling kay Agripa. Ang dynasty ng mga Herodes ay nagtapos noong AD 70 nang si Roman General Titus ay sinalakay ang Israel. Gayunpaman, naniniwala si Pablo na si Haring Agripa ay mas mabuti kaysa sa kanyang ama at sa lolo na si Herod the Great. Kaya't si Pablo ay nangaral kay Haring Agripa na umaasa na siya ay maligtas. Kapag ipapangaral mo ang ebanghelyo, hindi tayo dapat mamili kung sino ang i-evangelize. Gaano man kataas ang kanilang posisyon o gaano man kahirap ang kanilang posisyon, kayang baguhin ng Diyos ang kanilang puso. Kaya ring baguhin ng Diyos ang puso ni Haring Agripa. Nangaral si Pablo kay Haring Agripa na mayroong pag-asa. Sa mga Gawa, chapter 26, sapagkat nalalaman ng hari ang mga bagay na ito at sa kanya'y nagsasalita ako ng buong laya sapagkat naniniwala ako na sa kanya'y walang naliligid sa mga bagay na ito sapagkat ito'y hindi ginawa sa isang sulok. Haring Agripa, naniniwala ka ba sa mga propeta? Nalalaman kong naniniwala ka. Nang mga panahon na yon si Haring Agripa ay may kapangyarihang magtalaga ng mga punong pari at siya ang nagpapanatili ng templo sa Jerusalem. Kaya niisip ni Pablo na alam ni Haring Agripa ang bagay na iyon sa Biblia. Kaya tinanong siya ni Pablo, Haring Agripa, naniniwala ka ba sa mga propeta? Nalalaman kong naniniwala ka. Subalit, wala rin siyang interes sa ebanghelyo. Kaya ano ang sinabi niya? Ito ay nasa verse 28. Basahin natin ang sabay. Verse 28. At sinabi ni Agripa kay Pablo, sa maikling panahon ay hinihikayat mo akong maging Kristiyano. Kung ang gobernador ng Roma na si Cesar ay sumulat at ipinadala kay Haring Agripa sa pamagitan ng kanyang mga kawal ang kagaya nito, Haring Agripa, ipinapakiusap ko sa iyo na sumampalataya ka kay Jesus at maligtas ayon sa sinabi ni Pablo. Kung gayon, ano yung mangyayari? Ang mga sinabi niya ay higit na maigli kaysa sa sinabi ni Pablo, kaya marahil ay luluhod siya. At sinabi na, mananampalataya ako kay Jesus. Ang salita ng ebanghelyo na nakapagliligtas sa mga tao, ito ay hindi batay kung ito man ay gaano kahaba o kaiksing salita. Ngunit ito ay ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya, kung gayon, ano kaya ang sinabi ni Apostol Pablo? Ano kaya ang sinabi ni Apostol Pablo? Sa verse 29. Dito po sa pangunahing talata sa araw na ito, basahin natin ulit ng sabay-sabay. Ngunit sinabi ni Pablo, loobin nawa ng Diyos na sa madali o matagal man ay hindi lamang ikaw kundi maging ang lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon ay maging katulad ko naman maliban sa mga tanikilang ito. Loobin nawa ng Diyos, hindi lamang ikaw. Dito, sino yung ikaw? Siya ay si Haring Agripa. Si Herod Agripa II. Lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon, sino naman yung lahat? Lahat ng mga nakikinig, sila na mga nakikinig sa mga oras na iyon. Gawa 25 verse 23, sila yung mga taong lumahok sa paglilitis.
Opo, basahin natin yung mga gawa, chapter 25, verse 23 ng sabay-sabay. Gawa, chapter 25, verse 23. Basahin natin ng sabay. Kaya't kinabukasan dumating si Agripa at si Bernice na may buong kariligan. Nang pumasok na siya sa bulwagan ng hukuman kasama ang mga punong kapitan, ang mga pangunahin sa bayan, ipinasok si Pablo sa utos ni Festo. Naroon ang lahat ng mga kilala sa lipunan. Lahat sila ay mayayaman, lahat nasa katungkulan ang mga taong makapangyarihan. Gayunpaman, hindi natakot sa kanila si Apostol Pablo at siya'y napakatapang at nagsabing loobin nawa ng Diyos na sa madali o matagal man ay hindi lamang ikaw kundi maging ang lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon ay maging katulad ko naman maliban sa mga tanikalang ito. Yung mga tao ay naligtas hindi dahil sa magaling na pananalita ni Pablo. Ang Diyos ay kumikilos sa pamagitan ng salita ng Diyos magaling man o hindi ang nangangaral. Talagang ninanais ni Apostol Pablo na loobin nawa ng Diyos na sa madali o matagal man ay hindi lamang ikaw kundi maging ang lahat ng nakikinig ay maging katulad ko. Nais ko na maligtas sila. Kaya dito ako, hindi lang si Apostol Pablo kundi lahat po tayo na nakikinig ng sermon sa araw na ito. Ligtas na po ba talaga kayo? Tiyak na po ba ang inyong pag-asa sa langit? Kung gayon, ano ang dapat natin gawin? Bagamat hindi natin sinabi ang gaya nito, ay dapat nating ipangaral ang Ebanghelyo, hindi po ba? Mayroon pong Lunar New Year ngayong linggo. Makakasama ninyo yung mga kapamilya ninyong matagal nang hindi nakasama. Bagamat ligtas na kayo at nagagalak sa pag-asa nito, subalit kung hindi kayo magsasalita dahil sila ay may higit na maayos na pinansyal na kalagayan kaysa atin mula sa ating kapamilya, dahil dito ay nahihirapan tayo at sila ay mayayabang. Tama po ba? Hindi po. Si Apostol Pablo ay bilanggo. Subalit, ang mga nakikinig sa kanya ay hari. Si Herod Agrippa II, si Festo na gobernador ng Roma, hindi lang si Lysias na punong kapitan, kundi maging ang mga punong kapitan na may libo-libong mga lingkod. At pati may matataas na katungkulan sa lipunan ay nagtipon-tipon ng oras na iyon. Sinabi ni Pablo, maging tulad ko naman kayo maliban sa tanikalang ito. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ganito ako noon, subalit ngayon ay naligtas na at ako ay napakasaya. Kung papakinggan ninyo ang salita ng Diyos at maligtas, magiging gaya ko kayo. Kayo'y magiging taong masaya. Ano ba ang layunin ng evangelism natin? Ito ay ang pag-ibig. Ito ay ang maibigay sa mga minamahal natin ang pinakamahalagang bagay. Ano ba yung pinakamahalagang bagay para sa atin? Ito ay nasa akin. Ito ay ang hiwaga ng Ebanghelyo. Juan chapter 15 verse 8, sa pamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Sinabi niya ito. Napakaraming bagay ang maaring makapagbigay luwalhati sa Diyos. Isa sa mga ito ay ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran. Sila na mga namunga. Ano ba ang bunga na ito? Batiin din ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Batiin ninyo si Epeneto na minamahal ko na siyang unang nahikayat kay Kristo sa Asya. Nalalaman ninyo na ang sambahayan ni Estefas ang mga unang bunga ng Akaya. Ang mga naligtas na tao na ginabayan ko at naligtas sa pamagitan ko ay ang mga bunga na inihahandog sa Amang Diyos. Sila ang inihahandog sa Amang Diyos. Kung tayo ay namumunga at inihahandog ito sa Ama, ito ang pinakamalwalhati sa Diyos. Ito ang gawa na makakapagbigay lugod sa Diyos. Pagkatapos, anong pag-iisip naman ang dapat na meron tayo? Malinaw na ang kaligtasan ko. Malinaw at tiyak na rin ang pag-asa ko. Nais ko namang maging katulad ko ang lahat.
Sila man ay pamilya ko na hindi paligtas o mga kamag-anak o mga kapitbahay o mga taong hindi ko kilala, hinihiling ko sa Diyos na maging tulad sila sa akin. Evangelism ang paraan upang matulad sila sa akin. Ito yung paraan upang sila'y matulad sa akin. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan at buhay, o Panginoon, nagsabi sa mga tao, ito'y hindi maaring mangyari, ngunit sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaring mangyari. Ang aming kaligtasan ay talagang tiyak at kami ay nabubuhay sa mundong ito na may pag-asa sa langit pagkatapos naming maligtas sa pamagitan ng pag-ibig na ibinigay sa amin ng biyaya ng Diyos na walang anumang bayad. Salamat po, O Diyos, sa pinakamahalagang bagay na ibinigay mo sa amin, sa kapangyarihan na kami ay naging mga anak ng Diyos, sa kwalifikasyon na makapasok sa langit at sa walang hanggang pamana na ipinahintulot sa amin sa darating na panahon. Gayunpaman, napakaraming pa rin tao na hindi nakakaalam ng kamanghamanghang pag-ibig ng Panginoon at pag-ibig sa krus sa paligid namin. Pakiusap, tulungan mo po kami na magabayan ang bawat isa sa kanila na ipinadala mo sa amin na may pusong nananalangin na naway maging tulad rin nila o maging tulad rin sila sa amin. At ipahintulot mo po na sila ay maligtas at sa pagtayo namin sa harapan ng Panginoon, magkaroon nawa na kaligayahan at kalwalatian sa amin. Pakiusap, gabayan at gamitin mo po kami para rito. Maging mabangong samyunawa kami ni Kristo sa mga taong nakakasalumuhan namin sa darating na lunar retreat. At magawa po nawa namin ang misyon bilang saksi at sulat ni Kristo na magpatotoo sa Panginoon sa kapanahunan at di kapanahunan. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus na sa amin ay nagligtas at nagmamahal. Amen.